Ayan, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Sabi nga po sa Awit chapter 145 verse 2, ako'y magpupurit, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil na ng pagpapasalamat magpakailanman. And this verse is nire-remind po tayo na hindi lang dapat natin pinapupurihan ng Lord dahil nasa maganda tayong kalagayan. Anumang tagumpay, anumang pagsubok na pinagdadaanan natin. And alam ko, minsan sa inyo na busy sa school, busy sa work, maraming responsibilities. Pero kahit ganon, God is there for you. Sa panahon na nasasaktan ka, sa panahon na nandyan ang Lord dahil para pagaanin yung bigat na nararamdaman mo. And kahit anumang panahon, karapat dapat napapurihan ng Lord araw-araw. Awitin po natin ang araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, Anumang pagkakataon, anumang
in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, and praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise what's surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. been
And I remember how you found me in the very same place. All my failings surely would down me. Still you made it well. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You have set up all the heavens, sing for joy at one who finds the way to freedom. Truth of Jesus brought from death into this life. And I remember how you saw me through the eyes of your grace. And though the cause was your beloved for me, still you made a way. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason I'm kneeling again at your throne. Where would I be without you? Here in my life, here in my life. You are my freedom. Jesus, you're the reason. 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 You are my freedom. Jesus, you're the reason.
in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pagbasa ng salitan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay panimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, tingin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akiting ka ng makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang dakilang umagang ito na nakamta namin, Panginoon, ang pagkakataong mabuhay at magpuri, magpasalamat at muli makapakinabang ng inyong banal na salita. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo tigit sa lahat ang lalaking gagamitin niyo, ang kabataan gagamitin niyo upang ihayag ang inyong banal na salita. Gabayan niyo po siya, Panginoon, pagkos, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay bukas ang aming isip at kung anuman, Panginoon, ang hambalang na mayroon sa aming puso't isipan, tanggalin niyo po ito, Panginoon, at loobin niyo po na maging kalugod-lugod kami sa mananambahan sa umagang ito. Ang inyong patnubay ang siyang mapasa amin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po ay second Sunday na po ng ating Youth Month. At salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng mga kabataan natin para patuloy po na sila ay magamit sa ating pong ministeryo. At sana po ay patuloy nating ipag-pray at suportahan ang ating mga kabataan. Dahil ito pong mga kabataan po natin na nagnanais na tumayo dito sa unahan ay umuunti na po. Pakunti na po ng pakunti. Dahil ngayon po yung ating speaker ay speaker din mamayang hapon. Ganun po siya talagang pakyaw siya, pakyaw. Dalawang sermon ang gagawin. At nais ko po siyang ipakilala para po sa atin. At siya po ay
kabataan po natin dito sa Liliw at currently ang kanya pong ministry ay sa media, no? Sa media at documentation ng ating mga kabataan. So, at the same time, siya po ay college student. Graduating ka na ba? Graduating student sa SLSU, no? Sa Lokban, Quezon. At ito po ay talagang sinikap niya na may sangat sa kanyang schedule, no? Sa kabila ng kanyang kabisihan. Kaya po, nung kami nagpa-practice, talagang sinabi niya na hindi siya makakapag-preach ng Sabado, but ginawa po namin siya on a weekdays, no? Ginawa po namin niya weekdays. So, masaya po ako sa naging outcome ng kanyang message nung akin po siyang pinapakinggan at by the Holy Spirit, sana po patuloy din tayong mabless sa mga mensahe ng Panginoon. At ito po ay kanyang pang-apat na, no? So, pang-apat na, talagang pag mga pang-apat na, pang-lima na, ay talagang ano na yan. Talagang, kagaya ni Brother JJ. Pangilan na ni Brother JJ? Fourth din, nasabay pala kayo. So, talagang alam niyo na po yan. Talagang, sanay na po sila. Medyo sanay na. Yan. Tinatanong ko po kung kinakabahan siya eh. Medyo daw. Yeah. Medyo na lang daw ang kaba. But, ang ating pong tagapagsalita ay napakasipag sapagkat makikita niyo po siya sa likod ng camera. Literal, sa likod ng camera. No, kapag po tayo may mga gawain dito na nilalive po natin sa online, literal po na siya yung nasa likod ng camera. Kasi siya yung naghahawak ng camera doon. So, nais ko pong ipakilala po sa atin ang ating kabataan, lingkod ng Panginoon, na anak din po ng ating isang elder. Walang iba kundi si Brother Josel Cedric Cadornicara. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Jokjok. Maraming salamat po, Pastor Justin, sa pagpapakilala. And magandang umaga po sa ating lahat. Though malamig po and maulan, blessed po tayo dahil nakarating po tayo sa ating bahay-sambahan ng ligtas. And makakapakinig po muli tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya bigyan naman po natin ng isang malakas na clap offering ng ating Panginoon. So, amen po. So, gaya nga po na nasabi ni Pastor Justin, tayo po ay patuloy pa rin sa pag-celebrate ng ating Youth Month. And nasa ikalawang linggo na po tayo. And patuloy pa rin po tayo sa ating team, na Faith in Action, Be an Example. So, nung last week po, first week po ng ating Youth Month, pinangunahan po tayo ni Brother Prince and ni Brother JJ sa kanila pong mensahe about speech, kung paano po ba dapat tayo magsalita, paano po ba natin dapat gamitin ng tama yung ating pananalita. And sa umaga naman pong ito, ang ating pong magiging topic is all about wisdom. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yumuko at sandaling manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli po kaming makapakinig ng iyong mga salita. Lord, nawa po, bigyan niyo po kami ng peace and alisin niyo po yung mga distraction sa paligid, Lord, upang mapakinggan po namin at maunawaan po namin ang inyong mga salita. And bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, sa umagang ito upang yung mga aral po na aming mapapakinggan ay aming maisabuhay, Lord. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, yung pong mensahe po natin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong The Path of True Wisdom na mababasa po natin sa Proverbs chapter 1, verse 7 to 10. So, para po pasimulan yung ating message sa umagang ito, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo tong picture na to. So, sa tingin niyo po, ano po yan? So, yun, tama po kayo. Yan po ay isang bakanting lupa or yun po, bakanting lote. So, mamaya po i-explain ko po kung bakit ko po ba yan ipinakita sa inyo. So, to continue po, gusto ko lamang pong basahin ang ating talata para sa araw na to. So, sabi po sa verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Verse 8, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina.
Verse 9, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Verse 10, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. So, a short background po dito sa ating talata. So, ito po ay sinulat ni Haring Solomon bilang payo sa mga kabataan. Although, hindi na po yung karamihan po dito sa atin ay medyo hindi na po kabataan. So, yun po. Pero sa tingin ko po, marami po tayong aral na matututunan. Kahit hindi tayo kabataan, meron po tayong aral na mapupulot sa mensahe natin sa araw na to. And another thing po, yung wisdom po, nung pong nagpakita ang Diyos sa panaginip ni Haring Solomon, wisdom po yung hiniling niya. So, yun po yung tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang gusto mo? So, ang sinabi po ni Haring Solomon ay karunungan. So, doon pa lang po makikita natin kung gaano kahalaga yung karunungan sa buhay po ng bawat isa sa atin. So to continue po, ito po, nung sinearch ko po sa Google, ano po ba yung meaning ng wisdom or ng karunungan? Ito po ang sabi ni Google. The ability to apply knowledge, kung paano ba natin ginagamit sa araw-araw nating buhay, yung mga bagay na natututunan natin. Pwedeng sa paaralan or natututunan natin sa trabaho, sa ating mga kaibigan, paano ba natin yung ginagamit sa araw-araw nating buhay. Next po, the quality of having experience, knowledge, and good judgment. So, pagkakaroon ng kasanayan, pagkakaroon ng knowledge, or paano tayo magdesisyon ng tama. And lastly po, the quality of being wise or pagiging matalino. And gusto ko na pong linawin na yung wisdom is different from knowledge. And sabi po ulit ng Google, knowledge or yung kaalaman is the awareness, understanding, or familiarity of facts, information, and truths. So, alam natin, aware tayo kung ano ba yung tama, ano yung totoo, ano yung tunay, ano yung hindi. Kaya napakahalaga po ng wisdom sa ating mga buhay dahil dito po, if we have wisdom, alam natin kung paano tayo dapat kumilos, paano dapat tayo magdesisyon sa araw-araw nating buhay. So, naalala niyo pa po ba yung picture na ipinakita ko po kanina? So, yan po. So, para po sa ating first point, the foundation of wisdom na manggagaling sa Proverbs 1, verse 7. So, yung picture po na pinakita ko kanina, ito na po siya ngayon. So, yung bakanting lupa natin, meron na ngayong pundasyon. So, sa construction or sa bahay, pag papatayo po tayo ng bahay, pundasyon po yung isa sa pinakamahalaga na parte ng ating bahay. Dahil kung mahina, kung pangit yung pagkakagawa ng ating pundasyon, yung bahay natin pwedeng tumabingi, pwedeng lumubog, or worse, pwedeng tuluyang masira. So, pagdating po sa ating wisdom, ganun din po kahalaga yung pundasyon. Dahil kung wala tayong pundasyon, kung mahina yung pundasyon natin, kung pangit yung pundasyon natin ng ating wisdom, ano po sa tingin niyo yung mangyayari sa atin? Mabilis tayong sumuko, mabilis tayong mahirapan, and mabilis tayong matukso ng kasalanan. So to continue po, basahin po natin ang verse 7. Sabi po ulit dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, to build our foundation in wisdom, mga kapatid, kailangan po natin itong tandaan that wisdom begins with honoring and obeying God. So sabi nga po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pero paano nga po ba natin maipapakita sa araw-araw nating mga buhay yung paggalang at pagsunod sa ating Panginoon? So,
una po dyan, may papakita natin yung paggalang at pagsunod natin sa Panginoon. If sinusunod natin yung mga utos niya sa ating mga buhay. So, kung minamahal mo ang iyong Diyos ng higit sa lahat, kung minamahal mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, doon natin napapakita yung pagsunod at paggalang sa ating Panginoon. Next po, pakikinig at pagsasabuhay ng kanyang mga salita. So, hindi po sapat na alam lang natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Hindi lang sapat na may mga memoryado tayong mga verse. Marami tayong verse na alam. Hindi sapat na sumisimba tayo, tumutulong tayo. Hindi sapat na sumisimba lang tayo. Dapat po yung mga aral na napapakinggan po natin ay tinatatak po natin sa isipan ng bawat isa. Tinatatak po natin at isinasabuhay po natin at ginagawa natin sa araw-araw nating buhay. Pangatlo po is yung pananalangin at pagtitiwala sa Kanya. So sabi ko nga po kanina, kung wala tayong wisdom, mabilis tayong sumuko. Mabilis tayong matukso ng kasalanan. And if hindi tayo nananalangin, hindi tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon, hindi natin mabibuild yung wisdom na yun. Kaya, and pang-apat po is yung pagmamahal sa kapwa. Sabi ko nga po kanina dun sa pangalawa na rin pong, sa una pong part, pagsunod sa kanyang utos, kasama na rin po dun yung pagmamahal sa ating mga kapwa. So, pagtulong, yung pakikinig sa iyong mga kapwa na nahihirapan, pagpapakita na rin po yun ng pagsunod at paggalang natin sa ating Panginoon. So, kasunod po niyan is mapagkumbabang puso. So, pagkakaroon ng mapagkumbabang puso, ang ibig sabihin po niyan is handa tayong tanggapin, handa tayong makinig na hindi tayo perpekto, nagkakamali tayo, pero handa tayong magbago at handa tayong sumunod sa ating Panginoon. So ito po yung mga paraan kung paano tayo makakapag-build ng matibay na pundasyon ng ating wisdom. Dahil ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ang magbibigay po sa atin ng direction. So magbibigay ng direction kung paano ba dapat tayo mamuhay sa araw-araw. At kung hindi po natin pahalagahan yung mga bagay na to, ano daw po ba ang mangyayari sa atin? Ano po bang tawag sa mga tao na hindi nakikinig o sumusunod sa ating Panginoon? Sabi po sa verse 7, ulit, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So kung hindi natin pinapahalagahan yung mga aral na itinuturo sa atin ng Panginoon, yung mga saway, tayo daw po ay ay tatawaging mangmang. And ano po ba yung mga ginagawa ng mga taong mangmang? So, ginagawa po nila, tinatanggihan nila ang Diyos at ang kanyang aral. So, hindi nila pinapahalagan kung ano ba yung mga tinuturo ng Panginoon. Hindi nila nire-respeto kung ano ba yung mga dapat na gawin sa araw-araw na buhay. And binabaliwala nila yung mga binabaliwala nila yung salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, umaasa sa sariling pag-unawa. No, hindi po natin naiintindihan lahat ng bagay dito sa mundo. Ang tangi lang pong nakakaintindi ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoon. At kung iaasa natin sa ating mga sariling pag-unawa yung mga bagay, maaari po tayong maligaw, maaari tayong mawala sa landas, and maaari tayong magulo. Dahil hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari sa mga buhay natin, tanging Diyos lang po ang nakakaalam nito. So, pangatlo po, hindi tumatanggap ng payo o saway o yung mga taong ma-pride. So, mga tao pong ma-pride, ayaw nila na pagsasabihan, ayaw nila na nakikinig. Ang gusto nila, sila lang yung laging tama, sila lang yung dapat sundin. And pang-apat po, gumagawa ng padalos-dalos na desisyon. So, hindi lumalapit sa Panginoon, hindi nagpe-pray bago mag-decide.
So yun po yung ginagawa ng isang taong mangmang. Inaasa nila sa sarili, nang dedesisyon sila ayon sa gusto nila. So panglima po dyan, mas pinipili ang kasalanan kaysa kabanalan. So mas pinipili nilang gawin yung mga makamundong gawain. Ayaw nilang sundin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon sa kanilang mga buhay. And yun po. So yan po yung mga bagay na ginagawa ng mga taong mangmang. And sana po yan po yung mga bagay na iwasan nating gawin sa ating mga buhay. If we want to build a strong foundation for our wisdom, so kailangan po nating iwasan yung mga bagay na yan. So, for our second point po, the formation of wisdom na mababasa po natin sa verse 8 and 9. So, yung pong pinakita ko pong picture kanina, so mula sa plain na lupa, bakanting lote, tinayuan natin ng pundasyon. Ngayon, meron na pong mga forma. So, meron ng bubong, may kaunti ng bubong, may kaunti ng pader, meron na pong bintana. So, pagdating po sa ating wisdom, ganun din po. Hindi po sapat na meron lang tayong matibay na pundasyon. Hindi po sapat na hanggang dun lang tayo sa pundasyon. So, sabi po dito sa verse 8, Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. So para po yung wisdom natin hindi lang manatiling pundasyon. Dapat po ito ang gawin natin. So to develop our wisdom, we must first learn how to listen. So kung babalikan po natin yung ating verse, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. So yung pakikinig po, napakahalaga po niyan. So yung taong ma-pride, ayaw nilang makinig, ayaw nilang sumunod. So yung mga taong matatalino, yun po ang pinipili nilang gawin. Pinipili nila na makinig muna bago kumilos at sumunod sa mga utos. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng wisdom, ito po, wisdom requires a listening heart. So, dapat po hindi lang tenga yung nakikinig. Hindi lang pasok dito yung mapapakinggan, labas sa kabila. Dapat isinasabuhay po natin. Dapat yung puso po natin yung mismong nakikinig. Dahil ang puso pong handang makinig, handang magbago para sa Panginoon. Handa nilang itama yung mga mali na kanilang ginagawa. So, ang pagkakaroon po ng listening heart, ang pakikinig ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Dahil gaya nga po ng nabanggit ko kanina, hindi po natin alam lahat ng bagay dito sa mundong ito. Tangi lamang pong may alam ng lahat ng bagay sa mundong ito ay ang ating Panginoon. So, ang pakikinig po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Pagpapakita na tinatanggap natin na hindi natin alam lahat ng bagay and handa tayong sumunod sa Panginoon dahil siya lang ang may alam ng lahat. So, ang pakikinig po ay pagtanggap na hindi natin alam lahat ng bagay. Ang pakikinig ay pagpapakita ng pagsunod. Dahil, sabi ko nga po, gaya nga po nung last Sunday, binanggit din po sa atin sa Bible study ni Brother Justin na magkaiba po yung hearing sa listening. So, yung hearing, pinapakinggan mo lang. Pero yung listening, isinasabuhay mo yung bawat bagay na napapakinggan mo. So, wisdom isn't innate. Wisdom is received through listening. So, meron po ba dito na pinanganak, maalam ng magsulat? So, maalam ng kumanta, maalam ng magbasa, o alam na yung mga bagay na kaya nilang gawin ngayon? Di ba naman po wala? So, lahat po ng bagay na yun, natutunan natin, napagdaanan natin, habang tayo tumatanda dahil natuto tayong makinig. And yung napakinggan natin, in-apply natin sa ating mga buhay. Kaya yung wisdom, hindi tayo pinanganak na may wisdom. Pero na-build natin yung wisdom na yun habang tayo tumatanda. So, continue po, sabi po naman sa verse 9, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. So,
wisdom is reflected in our lives. So, sabi nga po dito, para siyang corona, para siyang kwintas na may dalang karangalan. So yung wisdom mo, hindi lang yan basta nasa isip mo, nagre-reflect din po yan sa ating mga buhay. So example, ang taong puno ng wisdom, taong matalino, nag-iisip muna bago magsalita. Pinag-iisipan muna nila yung consequences ng mga bagay na pwede nilang gawin, pwede nilang sabihin, bago nila ito ilabas sa kanilang mga bibig. So, nagpe-pray muna sila kay Lord. Lord, ano po bang dapat kong gawin? Lord, ano po ba ang dapat kong sabihin? So, wisdom shapes our character. Pinapakita nito kung anong klase tayong tao. Kung ano ba yung pinapahalagahan natin sa ating mga buhay, kung paano tayo nakikita ng ibang tao, dahil po yun sa ating wisdom. And kung di po natin i-build yung wisdom natin na align sa ating Panginoon, hindi rin po magiging maganda yung reflection ng ating mga buhay. So, kung i-improve po natin yung ating wisdom, mga kapatid, na align sa pagsunod sa Panginoon, magiging maganda rin po ang kakalabasan nito sa ating mga buhay dahil yung wisdom po yun ang sasabi kung ano po ba yung dapat nating piliin, paano po ba dapat tayo magdesisyon sa araw-araw nating buhay. So, listening to God, we will acquire knowledge. And yung knowledge na yun, yung information na yun, ia-apply natin sa ating buhay. We will gain wisdom. And yung wisdom na yun will be the reflection of our lives. So kaya sabihin po natin sa ating mga katabi, kapatid, makinig ka. So, for our third and final point, the protection through wisdom. So, sabi po sa verse 10, yun po palang picture po muna na pinakita ko kanina. Yung frames pa lang po kanina, may pader na ngayon, maayos na po yung bubong. And ganyan din po yung wisdom sa ating mga buhay, mga kapatid. So, gaya ng bahay na pinoprotektahan tayo sa bagyo, sa init ng araw, sa ulan, ganon din po yung wisdom sa mga buhay natin. Pinoprotektahan tayo ng karunungan sa mga kasalanan, sa temptation. So, kaya ganyan po kahalaga yung wisdom sa ating mga buhay. So, sabi po sa verse 10, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. So, wisdom allows us to distinguish good and bad. Ito yung nagpapakita sa atin na ano ba yung mali? Ano ba yung tama? Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung sinasabi ni Lord? Wisdom protects not by removing temptation, but by empowering refusal. So hindi naman po maaalis ng wisdom yung mga bagay na magte-tempt sa atin na gumawa ng mali, gaya ng bahay. Hindi naman po tinatanggal ng bahay yung araw. Hindi rin po inaalis ng bahay yung bagyo. Pero pinoprotektahan tayo ng bahay para bigyan tayo ng shelter, bigyan tayo ng masisilungan. So ganun din po yung wisdom. Hindi niya kayang tanggalin yung temptation, but binibigyan niya tayo ng knowledge para tanggihan dahil alam nating mali. Humindi dahil alam natin na hindi makakaganda para sa atin. So we can't avoid temptation, but we can always say no. Kaya nga po na nabanggit ko, hindi natin matatanggal yung mga bagay, yung mga kasalanan sa paligid natin, pero kaya po natin. Pwede po nating piliin na humindi. Pwede nating piliin na tumanggi. Kaya pag may nag-akit po sa atin na gumawa ng mali, do. So, pwede po tayong tumanggi. So, ang pagtanggi po ay hindi pagpapakita ng kahinaan, mga kapatid. Hindi yun ibig sabihin na tumanggi ka, KJ ka, hindi ka nakasama. Lalo na po kung yung mga bagay naman na inaaya tayo, ay alam naman natin na mali and hindi nakakalugod sa ating Panginoon.
So, kaya po, kaya po para po sa ating conclusion, gusto ko lamang pong iwan to sa ating lahat. Wisdom starts with God. Kaya palagi po nating piliin na sumunod sa ating Panginoon. It grows through listening. Palagi po nating piliing makinig at isabuhay yung mga bagay na napapakinggan natin, yung mga aral na itinuturo sa ating Panginoon. And lastly po, it protects you from committing sin. Dahil alam mo kung ano yung mali, alam mo kung ano yung tama, alam natin kung paano tayo magdidesisyon sa araw-araw nating buhay. Mapoprotektahan tayo ng wisdom. Dahil yung wisdom na meron tayo, pinagkaloob yun sa atin ng Panginoon. Naka-align yun sa gusto ng ating Panginoon. Kaya pahalagahan po natin yung mga aral. Pakinggan po natin. Dahil yun po ang magpoprotekta sa atin. Kaya yun lamang po ang mensahe natin sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Lord, aming Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aral na pinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Lord. Nawa po yung wisdom na meron po kami, Lord. Nawa po ay may apply po namin sa aming mga buhay, Lord. Kayo po ang bahalang gumabay sa amin na magdesisyon ng tama, na gawin kung ano yung mabuti, tumanggi sa kasalanan at piliin kung ano po yung mga bagay na gusto niyong gawin namin, Lord. Nawa po, yung mga aral po na ito ay maisabuhay po namin, Lord. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at true enough na yung ating pong buhay ay dapat lumalakad sa karunungan. Tayo pong lahat ay tumayo at sa oras pong ito ay magkakaroon po tayo ng ating invitation song, altar call. At sa pag-awit po natin ng ating pong awit paanyaya, kagaya po ng napakinggan nating mensahe, ang tunay na karunungan ay ang paglapit sa Panginoon. Kaya po, kung meron man tayong kasama sa umaga pong ito, bisita, kaibigan, at hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Ito ang tunay na karunungan. Ang pagkilala kay Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kaya habang inaawit natin ang awiting ito, kung ninanais mong tanggapin at kilalanin si Jesus sa iyong buhay, lumapit ka dito sa unahan. Pahayag mo ang iyong pananampalataya at ipahayag mong si Kristo ang tagapagligtas ng iyong buhay. Before you, oh Lord, all my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Muli po, nananawagan ang ating Panginoon. Kung meron man tayong kaibigan kasama sa umagang ito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ito na ang pagkakataon mo para tanggapin siya sa iyong buhay. Ito ang tunay na karunungan, ang pagkilala sa Panginoon. Offer my days to you, Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Manatili po tayo nakatayo sa pag-aalala po natin ang kamatayan ng Panginoon.
Savior's bleed, and in my surrender, would He devote that sacred head for sinners such as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na muli naming aalalahanin, Panginoon, ang pagkamatay ninyo dun sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ng pananambahang ito na minsan pa ay dapat namin pahalagahan na kayo na nabayubay dun sa krus, Panginoon, kayo na namatay, naghirap. Kami naman dapat, Panginoon, ang laging magsasaisip na kami ang dapat mabubuhay para sa inyo. Pahalagahan namin, Panginoon, ang kaloob niyong kaligtasang ito. Gawin namin ang lahat na ang magagawa po namin upang maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Sa oras pong ito, pakalinisin niyo kami. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na maging kasalo. At higit sa lahat, damhin namin ang kahalagaan sa buhay namin at sa aming pananampalataya. Maraming pong salamat sa biyayang ito. Ito na lang, Panginoon, na aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po tumayong lahat. Ito po ang sinasabi sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 7 hanggang 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinisya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At maaaring gawin ng Diyos na lahat ng biyaya ay magsasagana sa inyo, upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gayang nanusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naniliyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sugana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo ay laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naniliyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mainit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. You take the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid up for us. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love.
desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. More like Jesus. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandali pong ito'y muli ka namin pinupuri sa iyong kabanalang pangalan sapagkat muli mo kaming pinagbigyan upang kami makapaglingkod sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa nakaraang mga araw na pag-iingat na ibinigay mo sa amin. Inilayo mo kami sa mga sakuna na pwedeng mangyari sa amin. Inilayo mo kami sa masasamang tao na po pwedeng gumawa ng hindi maganda sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa iyo. Panginoon, sa mga nakaraang mga araw, hindi man naging maganda o maganda ang mga araw na dumating sa amin, hindi po ito naging dahilan upang ang bawat isa sa amin ay hindi manambahan sa iyo sa tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ibinigay mo sa amin, nakikita mo kami na iyong mga anak na tuwing unang araw ng Sanlinggo ay naglilingkod sa iyo. Kaya Panginoon, sa susunod pong mga araw ng muli namin pagkilos at paggawa,
paglabas namin sa iyong bahay sambahang ito, kung paano, Panginoon, ang patnubay na laging binibigay mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na kung kami ay laging dadalangin sa iyo, ay lagi mo kaming papatnubayan. Kaya, Panginoon, alam namin na kung kami ay magiging tapat sa iyo, lahat ng mga bagay ay bibigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga sandali pong ito ay may mga particular o personal kaming panalangin na ibig naming ipahatid sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong isang anak na nagsilang na sanggol doon sa ibang bansa, kapatid na Marjorie. Alam namin, Panginoon, kung paano sinapit ng kanyang anak doon. Subalit sa pamagitan, Panginoon, ng lakas ng pananampalataya ng kanyang ina, ay nalalabanan niya ang lahat ng mga bagay niyon at siya pa nga nagsabi na kahit hindi siya ang ipanalangin, kundi ang sanggol lamang na kanyang isinilang ay sapat na upang lalo siyang maging malakas. Kaya, Panginoon, alam namin na ikaw ang dakilang manggagamot at bigyan mo ng comfort ang kanyang ina doon sa dako at ang kanyang ama doon sa dako ng ibang bansa upang sa magkaganon ang kanya naman mga magulang na naiwan dito sa Pilipinas ay magkaroon ng comfort din at mawala ang pag-aalala sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang gagabay sa maginang ito. Panginoon, ang mga anak mo naman na naandito, alam mo na ang bawat isa sa amin ay meron din mga karamdamang tinataglay. Subalit, dahil sa ikaw ang dakilang magagamot, ay hindi namin pagkamisan inaalala ang mga karamdamang ito sapagkat habang kami po ay nakatayo at nabubuhay, alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming iingatan. Sa mga personal naming ibig iparating sa iyo, dakilang Diyos, alam namin, Panginoon, na sa mga sandaling itong iyong mga anak, kami, ang bawat isa, ay humihibik ng mga dalangin personal na ibig naming iparating sa iyo. Basahin mo ang aming mga puso at aming mga isipan at ikaw ang maghahari sa lahat ng mga dalangin ibig naming iparating sa iyo sapagkat sa ganung mga bagay, alam namin na ang iyong kalooban ang maghahari at ang hindi ang sa aming mga sarili. Kaya't ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo po namin dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, ang biyaya naway sumalahat na nagsisiibig sa ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig na walang pagkasira siya nawa. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.